Ipinagpalit ang aking dangal sa isang pirasong tseke. Habang nilalamon ng baha ang aking bayan, nilamon naman ng ganid ang pamilyang Ramirez. Ang presyo mo ay pambayad ospital lang ng iyong ina. Bulyaw ni Beatriz. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit dito magsisimula ang aking pagbangon. Sino ang mag-aakalang ang isang dalagang probinsyana ang magluluhod sa kanilang imperyo? Handa na ba silang mawala ang lahat? Ang presyo ng iyong dangal, Teresita, ay katumbas lamang ng perang pambayad sa ospital ng iyong ina. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Ana, at ang pamilya ko. Ang mga salitang yon ni Doña Beatriz Ramirez ay parang isang malamig na punyal na bumaon sa puso ni Tere. Mas matalas pa sa lamig ng hangin na dala ng bagyong nananalasa sa kanilang lalawigan. Habang binibitawan ng matanda ang mga linyang iyon, si Tere ay nakatayo sa gitna ng baha na hanggang hita na ang lalim. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa ginaw at pagod ay mahigpit na nakakapit sa isang malaking kaldero ng mainit na arroz caldo. Kanina pa siya lalakad takbo sa gitna ng ulan. Tinitiis ang hampas ng hangin para lamang maihatid ang kaunting lugaw sa mga pamilyang lumikas sa simbahan. Ang kanyang tanging hangarin ay makatulong sa kapwa. Ngunit sa harap ng makapangyarihang babaeng ito, ang kanyang pagkatao ay tila naging isang pirasong papel na lamang na nakatakdang sulatan ng presyo. Sa likuran ni Doña Beatriz, ang tatlong itim na SUV ay tila mga dambuhalang hayop na nagmamasid sa gitna ng putikan. Ang kinang ng mga sasakyang ito ay isang malupit na paalala ng agwat ng kanilang mundo. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ng marahang paghakbang ng matanda na hindi alintana ang putik na humahalik sa kanyang mamahaling sapatos. Sa bawat galaw niya, ang amoy ng mamahaling pabango ay nakikipaglaban sa amoy ng basang lupa at dagat, isang halimuyak ng yaman na tila nanunukso sa gitna ng kahirapan. "Look at you, Tere," dagdag pa ni Beatriz habang nakatingin sa dumi sa mukha ng dalaga. "You are playing hero sa gitna ng bagyo, pero ang sarili mong ina ay unti-unti nang nauubusan ng hininga sa ospital dahil wala kayong pambayad. Isang oo mo lang para pakasalan ng anak ko at lahat ng utang nyo ay mawawala na parang bula. Isipin mo, Teresita, this is the miracle you've been praying for." Nanigas ang buong katawan ni Tere. Nadama niya ang pag-agos ng ulan sa kanyang mukha, ngunit hindi na niya malaman kung alin doon ang luha. Ang kalderong hawak niya ay tila bumigat ng 100 kilo, at ang init ng pagkain sa loob nito ay hindi na sapat para painitin ang kanyang nanlalamig na kalamnan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi, habang pinagmamasdan ng puting sobre na iniabot ng matanda. Ang mas masakit na suntok sa kanyang dibdib ay ang marinig ang bulong ng mga taong kanina lang ay binibigyan niya ng pagkain. Ang mga kapitbahay na itinuturing niyang pamilya na nakasilip sa bintana ng simbahan ay nagsimulang magsalita sa gitna ng ingay ng ulan. "Tanggapin mo na, Tere. Para rin sa nanay mo yan." Wika ng isa sa kanila. "Huwag ka nang magmatigas, anak. Suwerte mo na yan. Makakaahon na kayo sa hirap." Dugtong pa ng isang matanda na kanina lang ay pinupunasan niya ng pawis. Ang bawat salitang iyon ay parang mga latay sa kanyang likuran. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay hindi na sa kanya, kundi isang sakripisyong dapat ialay para sa katahimikan ng lahat. Tiningnan ni Tere ang dagat na nagngangalit sa hindi kalayuan. Doon sa barangay na yon, kung saan ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay simbolo ng marangal na paggawa. Tinuruan siya ng kanyang ama na huwag titingala sa yaman at huwag yuyuko sa kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, ang tinig ng kanyang ina na humihingi ng hangin sa loob ng ICU ang mas malakas na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang bawat paghinga nito na tila hiram na lamang ay nagtulak sa kanya sa bangin ng kawalang pag-asa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumuwag sa pagkakahawak sa kaldero hanggang sa maramdaman niya ang paglubog nito sa tubig baha.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib, masakit at mapangapi. Sa harap niya, ang mapanuring mga mata ni Doña Beatriz ay naghihintay ng kanyang pagsuko. Isang mapanuyang ngiti ang naglalaro sa mga labi nito. Sa bawat segundong lumilipas, nadarama ni Tere ang pagguho ng kanyang sariling pagkatao, ang pagdurog ng kanyang dangal sa ilalim ng maruming mga paa ng mga Ramirez. Sino nga ba ang mas malupit? Ang bagyong sumisira sa kanilang mga tahanan o ang mga taong gumagamit ng kalamidad para bilhin ang buhay ng isang taong wala ng matakbuhan? Dahan-dahang itinaas ni Tere ang kanyang kamay at kinuha ang sobre. Ang basang papel ay dumikit sa kanyang palad, tila isang sumpa na habang buhay na niyang dadalhin sa kanyang budhi. Ang tanging katanungang naiwan sa kanyang isipan habang nilalamon siya ng dilim ng gabi ay kung may matitira pa kaya sa Teresita Villamor kapag natapos na ang unos na ito. O baka naman, kasabay ng paghuhupa ng baha, ay ang tuluyang pagkalunod ng kanyang puso sa isang mundong kahit kailan ay hindi magiging kanya. Huwag mong isipin na dahil nandito ka na sa pamamahay ko ay ganap ka ng pamilya, Teresita. Mananatili kang isang estranghero hanggat hindi mo natututunang burahin ang amoy ng probinsya sa iyong balat. Ang malalamig na salitang yon ni Doña Beatriz ang sumalubong kay Tere pagkapasok niya sa dambuhalang mansyon ng mga Ramirez sa Forbes Park. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol ay tila nag-iiwan ng mantsa sa perpektong kalinisan ng paligid. Ang kanyang mga paa, na sanay sa paglalakad sa buhanginan at putika ng Bicol, ay tila nahihiya sa bawat pagdapat sa malambot na carpet na mas mahal pa yata ang halaga kaysa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang marangyang chandelier na nakabitin sa mataas na kisame ay naglalabas ng liwanag na hindi nakakasilaw, kundi nakakapangliit. Tila bawat kristal nito ay matang nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Dinala siya sa isang malawak na silid na puno ng mga gamit na hindi niya alam kung paano gamitin. Doon niya unang hinarap nang malapitan si Victor Ramirez, ang lalaking nakatakda niyang pakasalan. Nakatayo ito malapit sa malaking bintana, nakatalikod at tila may malalim na iniisip. Nang dahan-dahang humarap ang binata, walang mababakas na saya o pananabik sa kanyang mga mata. Sa halip, ang bumungad kay Tere ay isang tingin na puno ng pagod at bahagyang pagkasuklam. "So, you're the girl my mother bought," sabi ni Victor sa isang malamig na tono ng Taglish. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Tere. "Don't expect too much from this marriage, Tere. I'm doing this because I have no choice, and you're doing this for the money. Let's keep it that way." Hindi nakapagsalita si Tere. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon na gawa sa karton, ang tanging gamit na pinayagan siyang dalhin mula sa Bicol. Sa loob nito ay ang mga lumang litrato ng kanyang ama at ilang piraso ng tuyong bulaklak mula sa kanilang bakuran. Ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao sa gitna ng banyagang mundong ito. Ngunit bago pa man niya ito mailapag, mabilis na lumapit si Doña Beatriz at marahas na hinablot ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa basurahan sa sulok ng silid ay hindi narinig bilang isang malakas na ingay, kundi bilang isang nakakangilong pagpunit sa huling hibla ng dangal ni Tere. Sa bahay na ito, Teresita, walang puwang ang basura, mariing pahayag ng matanda. "You will wear what I want you to wear. You will speak when I want you to speak, and you will forget that life you had in Bicol. You are now a Ramirez, and a Ramirez is perfect." Naiwang nakatayo si Tere sa gitna ng silid. Nangihina at nanginginig ang mga tuhod. Ang pakiramdam ng pagiging isang gamit na binili at pwedeng itapon anumang oras ay lalong bumaon sa kanyang puso. Nang makaalis ang mag-ina, isang matandang babae na may suot na uniforme ng katulong ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Aling Nena iyon, ang punong katiwala sa bahay.
Sa halip na pangungutya, isang mainit na baso ng tsa ang inabot nito sa kanya. Inumin mo muna ito, iha. Mahinhin na wika ni Aling Nena. Ang bawat salita nito ay tila isang haplos sa sugatang damdamin ni Tere. Mahirap ang unang gabi sa isang gintong kulungan, ngunit tandaan mo, kahit ang pinakamatigas na bakal ay lumalambot din sa tamang panahon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tere, ngunit hindi ito sapat para pawiin ang pait sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama na sadyang napakalambot para sa kanyang katawang sanay sa banig. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Walang huni ng mga kuliglig, walang hampas ng alon, kundi ang paulit-ulit na tinig ni Victor na nagpapaalala sa kanya ng kanyang halaga. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto. Anino ni Doña Beatriz ang tumambad sa liwanag mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kadiliman, ngunit ang kanyang tinig ay malinaw na tumagos sa katahimikan ng silid. Tandaan mo ito, Teresita. Ibinigay ko ang lahat para iligtas ang ina mo. Ngayong gabi, itanim mo sa isip mo na wala ka ng boses, wala ka ng karapatan, at wala ka ng sariling buhay. Mula sa sandaling ito, ikaw ay pag-aari na ng mga Ramirez. Ang pinto ay dahan-dahang sumara at ang huling sinag ng liwanag ay unti-unting naglaho. Iniwan si Tere sa gitna ng kadilimang tila wala ng katapusan. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Sa paglipas ng mga araw, may matitira pa kaya sa dalagang Bicolano na nangarap lamang ng simpleng buhay o ganap na ba siyang lalamunin ng imperyong ito na binuo mula sa kasinungalingan at kapangyarihan? Welcome to your new life, Teresita. Huwag mong asahan na ang putik ng Bicol ay madaling mabubura sa iyong pagkatao. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malamig na hanging humahagupit sa loob ng dambuhalang mansyon sa Forbes Park. Habang dahan-dahang humahakbang si Tere papasok sa bulwagan, ang bawat dampi ng kanyang paang nakasuot ng luma at kupas na tsinelas sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol ay tila isang kasalanan. Ang malawak na sala ay napalilibutan ng mga antigong kagamitan at mga dambuhalang kristal na chandelier na naglalabas ng liwanag na hindi nagbibigay ng init kundi isang mapanghusgang kintab. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw na siya ay hindi kabilang sa mundong ito. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang lalaking may tindig na tila isang pader na hindi matitibag. Si Victor Ramirez. Nakasuot ito ng madilim na asul na suit na lapat sa kanyang matikas na pangangatawan. Habang dahan-dahan itong humaharap sa kanya, walang bakas ng saya o init sa mga mata ng binata. Ang kanyang tingin ay tila isang pagsusuri sa isang kagamitang kakabili pa lamang sa palengke. "So, you're the woman my mother sacrificed our family's reputation for," sabi ni Victor sa isang tonong puno ng pagod at malamig na pagtanggap. Ang bawat salita niya sa Taglish ay tila may kasamang pait. "Don't look at me like that, Tere. We both know why you're here. Binili ka ng pamilya ko at binayaran mo ang utang mo. Let's not make this more dramatic than it already is." Hindi makapagsalita si Tere. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara ng emosyon. Mahigpit niyang yakap-yakap ang isang maliit at luma na kahon na gawa sa karton. Ang tanging alaala ng kanyang ama na dinala niya mula sa probinsya. Sa loob nito ay ang isang sirang relos, ilang tuyong bulaklak at ang huling sulat na hindi natapos ng kanyang itay. Ito ang kanyang munting santuwaryo, ang tanging nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tao at hindi lamang isang bayad utang. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa hagdan, marahas na hinablot ni Beatriz ang kahon mula sa kanyang mga bisig. Ang marahas na pagdausdos ng karton sa sahig ay lumikha ng isang tunog na tila pagpunit sa kaluluwa ni Tere. "Sa bahay na ito, Teresita,
Walang puwang ang mga basura mula sa nakaraan. Mariing utos ni Beatrice habang itinuturo ang basurahan sa ilalim ng hagdan. You will wear what I want. You will eat what I serve. And you will forget that you ever lived in a shack by the sea. Ang bawat alaala ng kahirapan mo ay lason sa pangalan ng mga Ramirez. Naiwang nakatayo si Tere habang pinagmamasdan ng kanyang kahon na ngayon ay nakahalo na sa mga itinapong papel at dumi. Nadama niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matandang babaeng may suot na puting uniforme ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Aling Nena, ang punong katiwala, ay nag-abot ng isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Uminom ka muna, iha, bulong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang damdamin ni Tere. Ang mga pader ng mansyong ito ay gawa sa bato, ngunit ang pananampalataya mo ang dapat na maging kuta mo. Tumango si Tere, ngunit ang tubig na kanyang ininom ay tila naging mapait sa kanyang dila. Nang gabing iyon, sa loob ng isang silid na sadyang napakalaki para sa kanyang maliit na pagkatao, ang katahimikan ng gabi ay tila isang sumasakal na kumot. Wala ang huni ng mga kuliglig, wala ang amoy ng alat ng dagat, kundi ang amoy lamang ng mga bagong kagamitan na walang kaluluwa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto. Anino ni Doña Beatriz ang lumitaw sa siwang ng liwanag. Ang kanyang anyo ay tila isang multo ng kapangyarihan na hindi hahayaang makatakas ang kanyang biktima. Matulog ka na, Teresita. Wika ng matanda. Ang kanyang tinig ay tila isang pako na ibinabaon sa bawat hininga ni Tere. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa akin. Ang bawat gamot na pumapasok sa katawan ng ina mo ay galing sa bulsa ko. Mula sa gabing ito, hindi mo na pag-aari ang iyong sarili. Ikaw ay pag-aari na ng mga Ramirez. Dahan-dahang sumara ang pinto at ang huling sinag ng liwanag sa pasilyo ay tuluyang naglaho. Sa gitna ng matinding dilim, nanatiling dilat ang mga mata ni Tere, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay tahimik na binabasa ang mamahaling unan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan kaya niya kayang itago ang kanyang tunay na kulay bago siya tuluyang maging anino sa loob ng gintong kulungang ito? You can buy the most expensive lipstick in Manila, Tere, but it will never hide the taste of cheap arroz caldo in your mouth. Mananatili kang amoy isda at amoy putik. Ang mga salitang yon ni Celia Monteverde ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Tere. Nakatayo si Celia sa likuran niya, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng dressing room. Ang dati niyang kaibigan sa Bicol, na ngayon ay tila isa ng estrangherong binalot ng mamahaling alahas at makapal na kolorete, ay dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Tere. Ngunit ang bawat haplos nito ay walang bahid ng pagmamahal. Ito ay puno ng panunuya at palihim na diin na tila nais bunutin ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hinarap ni Tere ang salamin, ngunit hindi na niya kilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng makapal na pundasyon na pilit itinatago ang mga bakas ng puyat at pag-aalaga sa kanyang ina. Ang kanyang mga labi na dati ay sanay sa pagngiti ng tapat sa mga bata sa barangay ay pinintahan ngayon ng matingkad na pula na tila isang babala. Celia, bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Tere. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagkakaibigang itinapon sa limot. I'm just doing my job as your image consultant, girl, sagot ni Celia sabay bitaw ng isang mapait at mapanguyam na tawa. Doña Beatriz hired me to make sure hindi ka magmukhang katulong sa tabi ni Victor. But let's be real, Tere. Alam nating dalawa ang totoo. Victor and I have a history. Kung hindi lang siya pinilit ng mami niya, ako ang dapat na nasa pwesto mo ngayon.
You're just a temporary charity case. Bago pa man makasagot si Tere, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Beatriz. May dala itong isang folder na itim. Ang mga pahina nito ay tila mga anino na handang lumamon sa kinabukasan ng dalaga. Inilapag ng matanda ang folder sa harap ni Tere kasama ang isang gintong panulat. Pirmahan mo ito, Teresita. Utos ni Beatriz. Ang kanyang tinig ay walang alinlangan, malamig at puno ng awtoridad. Ito ay isang waiver, isang kasunduan na wala kang anumang karapatan sa yaman ng mga Ramirez kahit kasal na kayo ni Victor. Isipin mo na lang na ito ay karagdagang pambayad sa utang na loob mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay ligtas ang ina mo. Hindi ba? Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malaking bato na idinadagan sa dibdib ni Tere. Ang konsepto ng utang na loob na itinuro sa kanya bilang isang banal na obligasyon ay ginagamit ngayon bilang isang kadena upang busalan ang kanyang bibig at itali ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang hinawakan ni Tere ang panulat. Ang bigat nito ay tila 100 kilo sa kanyang nanginginig na daliri. Habang naglalakad palabas ng dressing room matapos ang sapilitang pagpirma, napadaan si Tere sa malawak na terrace na nakadungaw sa hardin. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya si Victor. Nakatayo ang lalaki ng mag-isa, ang isang kamay ay nakalagay sa bulsa, habang ang isa naman ay may hawak na baso ng alak. Sa malayo, mukha siyang makapangyarihan. Ngunit sa malapit na distansya ni Tere, nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat ni Victor. Ang bawat pagbuntong hininga nito ay tila may dalang bigat na kapareho ng sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang malupit na asawa, kundi isang lalaking bilanggo rin sa sarili nitong palasyo. Ito ang munting sandali ng pagkilala. Isang tahimik na pag-unawa na silang dalawa ay parehong biktima ng ambisyon ni Doña Beatriz. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho nang makita ni Tere na papalapit si Celia kay Victor. Mabilis na nagtago si Tere sa likod ng malaking haligi, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Victor, honey, bakit ka nandito? Narinig niyang tanong ni Celia sa isang malambing ngunit mapanlinlang na tono. Mo ba talaga itutuloy ang kasal sa probinsyanang iyon? I can't believe you're actually considering sleeping in the same room with that girl. She's dirty, Victor. Hindi siya kabilang sa atin. Nanigas si Tere sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad habang hinihintay ang sagot ni Victor. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay tila isang mahabang minuto ng paghihirap. Dahan-dahang lumingon si Victor sa direksyon kung saan nakatago si Tere. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa pader, malamig at walang emosyon. Hindi ko kailangan ng opinyon mo, Celia. At lalong hindi ko kailangan ng paalala kung gaano karumi ang mundong ginagalawan natin. Naglakad palayo si Victor, ngunit bago siya tuluyang makapasok, huminto siya at tumingin sa anino ni Tere. Ang kanyang tingin ay tila isang babala, isang hudyat, na alam niyang kanina pa siya pinapakinggan ng babaeng kabibili lamang ng kanyang pamilya. Naiwang mag-isa si Tere sa dilim. Ang mga salita ni Celia ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tanong na hindi niya mabitawan ay ito: sino nga ba ang mas marumi? Ang dalagang mula sa putikan ng Bicol o ang mga taong may malilinis na kamay ngunit may mga pusong puno ng lason at kasinungalingan? Ang gabi ay binalot ng amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila galing pa sa ibang bansa. Ngunit para kay Tere, ang hangin sa loob ng mansyon ay nananatiling mahirap hiningahin. Katatapos lang ng isang marangyang piging para sa mga kasosyo sa negosyo ng mga Ramirez, habang ang mga huling panauhin ay nagpapaalam na may kasamang mga tawang tila pilit na pumapailan lang sa hangin. Si Tere ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, suot ang isang bestidang tila kulungan ng kanyang pagkatao. Pinanood niya ang mga katulong na nagliligpit ng mga mesa,
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga dambuhalang platong puno pa ng mga pagkain, mga mamahaling karne at putahing halos hindi nagalaw, na ngayon ay nakatakdang itapon na lamang sa basurahan. Sa bawat pagbubuhos ng mga tirang pagkain sa itim na plastik, nadarama ni Tere ang isang kirot sa kanyang sikmura. Naalala niya ang mga bata sa kanilang barangay sa Bicol na nagtitiyaga sa sabaw ng isda para lamang maitawid ang gutom. Dahan-dahang kumilos si Tere patungo sa kusina nang walang nakakapansin. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pantry, nagsimula siyang kumuha ng mga malilinis na lalagyan. Maingat niyang ibinalot ang mga hindi nagalaw na tinapay at karne. Ang kanyang mga galaw ay mabilis ngunit puno ng pag-iingat. Hindi niya alam na mula sa madilim na pasilyo, may isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Victor, na pagod mula sa pakikipagplastikan sa mga investor, ay balak sanang kumuha ng tubig nang makita ang kanyang asawa. Nakita niya kung paano haplusin ni Tere ang bawat piraso ng tinapay na tila ba ito ay isang kayamanan. Sinundan niya si Tere nang lumabas ito patungo sa likod ng mansyon, kung saan ang mga security guard at mga driver ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Para sa inyo po ito, mainhin na wika ni Tere habang iniaabot ang mga balot ng pagkain. Sayang naman po kung itatapon lang, malinis pa naman ito at masarap. Ang kislap sa mga mata ng mga lalaking pagod sa maghapong pagtatrabaho ay sapat na upang maging sulit ang kaba sa dibdib ni Tere. Ngunit ang kailigayang iyon ay napalitan ng gulat nang marinig niya ang isang mabigat na hakbang sa likuran niya. "What do you think you're doing, Tere?" Ang boses ni Victor ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Kung makita ka ng mga business partners ni Mommy na nagpapamigay ng tira-tirang pagkain sa labas, what would they think of us? You are embarrassing the family. Humarap si Tere sa kanya. Hindi taglay ang takot, kundi ang isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Nakakahiya po ba ang magbigay, Victor? Ang mas nakakahiya para sa akin ay ang itapon ng biyaya, habang maraming tao ang hindi alam kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Ang pagkain ay grasya, hindi ito basura. Nanahimik si Victor. Lalapitan sana niya si Tere para muling pagsabihan, ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa mga kamay ng dalaga. Doon, sa ilalim ng liwanag ng poste, kitang-kita ang kaibahan ng suot nitong mamahaling singsing na diamante sa kanyang mga daliring may mga kalyo at sugat mula sa hirap ng buhay sa probinsya. Ang mga kamay na yon ay nanginginig ng bahagya, ngunit mahigpit na nakahawak sa huling piraso ng tinapay na tila ito ay isang sagradong alay. Sa sandaling iyon, nadama ni Victor ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib, isang halo ng hiya at paghanga na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang bulsa, kung saan nakatago ang isang lumang singsing na pilak, ang tanging alaala ng kanyang yumaong lolo na palagi niyang daladala, ngunit hindi niya maipakita sa kanyang ina. Tumingin si Victor sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang mga bituin na tila hindi abot ng usok ng Maynila. Ang kanyang puso na dati ay parang bato ay tila nagkaroon ng isang maliit na lamat, at ang liwanag ng katapatan ni Tere ang unti-unting pumapasok doon. "Fine," sabi ni Victor. Ang kanyang tinig ay mas malumanay na ngayon, bagaman naroon pa rin ang pait ng kanyang posisyon. "Do what you want, pero huwag kang magrereklamo kung mapagalitan ka ni Mommy." Tumalikod na si Victor, ngunit bago pa man siya makalayo, muli siyang huminto. Naisip niya ang kanyang sariling buhay, ang mga meeting na walang katapusan, ang mga kontratang puno ng kasinungalingan, at ang kanyang ina na laging nagdidikta ng bawat hininga niya. Tumingin siya muli kay Tere na ngayon ay nakangiti sa mga gwardiya. Isang nangiting tapat at walang bahid ng interes. "Mag-empake ka," biglang sabi ni Victor.
sapat na upang mapalingon si Tere ng may pagtataka. Po? Saan tayo pupunta? Tanong ni Tere. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Pupunta tayo sa Bicol, bukas na bukas din. Mariing pahayag ni Victor. Kailangan ko ring makakita ng buhay na hindi gawa sa plastik at kasinungalingan. Naiwang tulala si Tere sa ilalim ng puno habang si Victor ay naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. Sa kabilang dako, sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Doña Beatriz habang hawak ang isang baso ng alak. Nakita niya ang lahat at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mapanganib na kislap. Ang kanyang perpektong plano ay tila nagkakaroon ng mga bitak na hindi niya inaasahan at alam niyang kailangang kumilos bago pa tuluyang mahulog ang kanyang anak sa bisig ng dalagang kanyang kinamumuhian. Ang mahabang biyahe patungong Bicol ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang panahong mas simple at mas totoo. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mausok na kalsada ng Maynila, nadarama ni Tere ang unti-unting pagluwag ng kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat lunti ang bukid na kanilang nadadaanan at ang unti-unting paglitaw ng bulkang Mayon sa abot tanaw ay tila mga kamay na yumayakap sa kanyang nangungulilang kaluluwa. Sa loob ng sasakyan, nananatiling tahimik si Victor. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa labas ng bintana. Tila binibilang ang bawat puno ng niyog na kanilang nilalagpasan. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng maliit na bahay ni Tere, sa tabing dagat, ang kaibahan ng mundo ay sumampal sa katauhan ni Victor. Ang bahay na gawa sa kawayan at nipa ay tila isang laruan kumpara sa kanyang mansyon sa Maynila. Ang amoy ng tuyong isda at alat ng dagat ay agad na sumalubong sa kanila. Isang halimuyak na malayo sa mamahaling pabangong nakasanayan niya. Welcome home, Victor! Mahinang wika ni Tere. Ang kanyang boses ay may halong hiya at pagmamalaki. Sinalubong sila ni Mang Isko, ang matandang mangingisda na itinuring ng ama ni Tere. Ang balat nito ay kasing kulay ng lupang tinapakan at ang kanyang mga kamay ay kasing gasgas ng mga batuhan sa pampang. Hindi ito natakot sa tindig ni Victor. Sa halip, isang matapang na ngiti ang ibinigay nito sa binata. Akala ko ay sa telebisyon ko lang makikita ang mga katulad mo, iho? Sabi ni Mang Isko habang tinatapik ang balikat ni Victor. Dito sa amin, hindi sapat ang magarang suit. Kung gusto mong kumain, kailangang marunong kang humawak ng lambat. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, natagpuan ni Victor ang kanyang sarili sa gitna ng palengke. Wala ang aircon ng kanyang opisina, wala ang malambot na swivel chair. Ang kanyang mga kamay, na sanay lamang sa pagpirma ng mga bilyon-bilyong kontrata, ay ngayon ay may hawak na basang timba ng isda. Ang amoy ng lansa ay dumikit sa kanyang balat at ang ingay ng mga mamimili ay tila isang magulong simponya sa kanyang pandinig. Lula ng pagod at lito, napatingin si Victor kay Tere na abala sa pag-aayos ng mga tumpok ng sili sa tabi niya. Nakita niya kung paano makipagtawanan ang dalaga sa mga kapwa-tindera, kung paano nito punasan ang pawis sa noo gamit ang dulo ng kanyang lumang baro. Sa bawat galaw ni Tere, nakikita ni Victor ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang gintong kulungan. Nang sumapit ang gabi, ang hapunan nila ay inihain sa itaas ng malalapad na dahon ng saging. Walang mamahaling kubyertos, walang kristal na baso. Gamit ang kanilang mga kamay, pinagsaluhan nila ang simpleng inihaw na isda at kanin. Sa bawat subo ni Victor, tila nalalasahan niya ang paghihirap at pagmamahal na nakapaloob sa bawat butil ng kanin. Ang init ng gabi ay pinapawi ng hanging dagat na pumapasok sa mga siwang ng kawayang dingding. Dahil sa sobrang pagod, maagang nakatulog si Victor sa ibabaw ng papag, ang kama na gawa sa kawayan. Walang malambot na foam, kundi isang manipis na banig lamang. Nanatiling gising si Tere, pinagmamasdan ng kanyang asawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara.
Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Victor. Ang kunot sa kanyang noo na palaging naroon sa Maynila ay naglaho na. Bagaman may amoy ng isda ang kanyang mga kamay at may mga bakas ng dumi ang kanyang damit, ang mukha ni Victor ay nababalot ng isang kapayapaang ngayon lamang nakita ni Tere. Sa sandaling iyon, hindi siya ang CEO ng Ramirez Holdings, kundi isang lalaking naghahanap lamang ng kanyang sarili. Dahan-dahang inayos ni Tere ang kumot ni Victor. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa braso nito. Isang kislap ng kilig at lungkot ang dumaan sa kanyang puso. Mahal na ba niya ang lalaking ito? O naaawa lamang siya sa bilyonaryong tila mas mahirap pa sa kanya pagdating sa pagmamahal? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas ng bahay. Tila may isang aninong mabilis na gumalaw sa kadiliman, isang presensyang hindi kabilang sa katahimikan ng baryo. Sumilip si Tere sa siwang ng pinto, ngunit wala siyang nakita, kundi ang kadiliman ng gabi at ang malayo at malamlam na liwanag ng mga bituin. Lalabas sana siya upang tignan ang paligid nang maramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Mang Isko, ang kanyang mga mata ay puno ng babala sa ilalim ng dilim. Tere anak, mahinang bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay may dalang bigat na tila isang nagbabadya na unos. Huwag kang masyadong magtiwala sa katahimikan. Minsan, ang pinakamabangis na lobo ay nagbibihis tupa upang makalapit sa kanyang biktima. Tandaan mo, ang ginto ay nananatiling ginto at ang putik ay mananatiling putik sa mata ng mga taong mapanghusga. Ang mga salita ni Mang Isko ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Tere. Tumingin siya muli kay Victor na mahimbing na natutulog pagkatapos ay sa kadiliman sa labas. Sino ang lobong tinutukoy ng matanda? At ano ang tunay na pakay ng mga Ramirez sa likod ng pakitang taong kabutihang ito? Ang kapayapaan ng umaga sa Bicol ay biglang naglaho ng isang pamilyar at matining na boses ang bumasag sa katahimikan ng dalampasigan. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ang marangyang puting chopper na lumapag sa hindi kalayuan ay tila isang dambuhalang ibon na nagdala ng masamang balita. Mula rito, bumaba si Celia Monteverde, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila isang sugat sa gitna ng lunti ang paligid. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa buhanginan ay tila isang pag-angkin sa lupang hindi naman sa kanya. What a tragic place, Victor. I can't believe you stayed here for a week. Bunggad ni Celia habang iwinawagayway ang isang makapal na folder sa hangin. Ang kanyang tawa ay walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya sa bawat mangingisdang nadadaanan. Habang abala si Victor sa pakikipag-usap sa ilang tauhan na kasama ni Celia, naiwan ang folder sa ibabaw ng mesa sa labas ng bahay ni Tere. Dahil sa malakas na ihip ng hangin, bumukas ang mga pahina nito. At doon, ang mundo ni Tere ay tila gumuho sa isang kisap mata. Nakita niya ang mga blueprint, ang mga plano para sa Ramirez Coastal Resort at Spa. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso ay ang pulang marka sa mapa, isang markang sumasakop sa mismong sementeryo ng barangay. Ang sementeryong yon ang himlayan ng kanyang ama. Doon nakalibing ang tanging alaala ng lalaking nagpakamatay sa trabaho para lamang may maipakain sa kanya. Ang planong yon ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pag-aararo sa mga buto ng kanyang pinagmulan para lamang sa isang swimming pool at marangyang hotel. Anong ibig sabihin nito, Celia? Nanginginig na tanong ni Tere. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Lumapit si Celia. Isang mapanuyang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. It's progress, Tere. Isang bagay na hindi mo mauunawaan dahil nakabaon ka pa rin sa putik. The Ramirez Holdings is going to turn this wasteland into gold. And you should be thankful dahil ang pamilya ng asawa mo ang gagawa niyan. Sa ibabaw ng puntod ng tatay ko? Sigaw ni Tere. Ang kanyang boses
ay naging paos dahil sa dambuhalang emosyong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Gusto niyo kaming paalisin dito, pati ang mga patay namin. Hindi niyo papatahimikin. Lumingon si Victor nang marinig ang kaguluhan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding pagkakasala habang tinitignan ang luhaan at nanginginig na asawa. Lalapit sana siya upang hawakan si Tere, ngunit mabilis na humakbang paurong ang dalaga. Tila ang bawat dampi ni Victor ay isang lason. Alam mo ba ito, Victor? Tanong ni Tere. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa gitna ng kanyang pagkasira. Kaya mo ba ako pinakasalan? Para mas madaling makuha ang lupa namin? Para hindi kami makapalag dahil may utang na loob kami sa inyo? Hindi nakapagsalita si Victor. Ang katahimikan nito ay tila isang kumpirmasyon na bumasag sa huling pag-asa sa puso ni Tere. Ang bawat pangako ng pagbabago at ang mga gabi ng pagsasalo sa simpleng pagkain ay tila naging isang malaking dula-dulaan lamang. Sa harap ng kanyang asawa, naramdaman ni Tere ang isang matinding lamig na hindi kayang pawiin ng sikat ng araw. Tumakbo si Tere patungo sa dalampasigan hanggang sa marating niya ang puntod ng kanyang ama na bahagyang natatabunan ng buhangin. Lumuhod siya sa harap ng krus na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga kamay ay mabilis. Nahumukay sa buhangin, tila ba sinusubukan niyang protektahan ang kanyang ama mula sa mga dambuhalang makinarya na darating. Ang bawat hikbi niya ay nakikipagsabayan sa ingay ng mga alon, isang panalangin ng paghingi ng tawad sa kanyang sariling kahinaan. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig ang tunog ng isang satellite phone na iniabot ni Celia kay Victor. Ang tinig ni Doña Beatriz ay malinaw na narinig ni Tere sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. Victor, anak! Ang tinig ng matanda ay tila isang utos mula sa langit na walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ituloy mo ang pagpirma sa mga dokumento ng demolition ngayon din. Huwag mong hayaang ang isang babaeng probinsyana ang maging hadlang sa kinabukasan ng ating imperyo. Pumili ka, Victor, ang iyong pamilya at ang iyong kayamanan o ang isang lupang walang halaga na malulunod din sa susunod na bagyo. Tumingin si Victor kay Tere na nakaluhod sa buhanginan. Pagkatapos ay sa dokumentong hawak ni Celia. Ang panulat ay tila isang mabigat na sandata sa kanyang kamay. Sa bawat segundong lumilipas, ang hininga ni Tere ay tila naglalaho, naghihintay sa hatol na magpapasya kung siya ba ay asawa o isa lamang hadlang na dapat sagasaan. Anong pipiliin ni Victor? Ang dugong nananalatay sa kanyang mga ugat o ang pag-ibig na nagsisimulang bumuhay sa kanyang nanlalamig na puso? Ang bawat guhit ng dulo ng panulat sa puting papel ay tila tunog ng isang malupit na hatol na pilit ibinabaon sa pandinig ni Tere. Nakita niya ang panginginig ng kamay ni Victor, ngunit sa huli, ang tinta ay tuluyan ng lumapat. Ang pirma ni Victor Ramirez ay naroon na. Isang pasya na magdadala ng mga dambuhalang makinarya upang itumba ang mga puno ng niyog, wasakin ang mga munting tahanan, at hukayin ang katahimikan ng mga yumao sa sementeryo ng barangay. It's done! Malamig na wika ni Celia habang mabilis na kinukuha ang dokumento. Tila ba natatakot siyang bawiin pa ito ng binata. Isang mapanuyang sulyap ang ibinigay niya kay Tere bago ito naglakad pabalik sa puting chopper na naghihintay sa dalampasigan. Hindi nagtagal. Ang balita ay kumalat sa buong baryo na parang apoy sa tuyong talahib. Ang mga taong kanina lamang ay tumitingin kay Tere nang may paghanga ay ngayon ay nagtipon sa tapat ng kanilang bakuran na may mga matang puno ng puot at pandidiri. Ang bawat bulong ay unti-unting naging sigaw. Traidor! Makapili! Ipinagpalit mo kami sa yaman ng asawa mo. Ang mga salitang ito ay tila mga batong ipinupukol sa kanyang pagkatao. Mas masakit pa sa anumang pisikal na latay. Ang pinakamahapdi ay nang lumabas ang kanyang ina mula sa loob ng bahay. Ang matanda, na bahagya pa lamang nakababawi mula sa sakit,
ay napasandal sa pintuan habang nakatingin sa kanyang anak. Tere, totoo ba? Nanginginig ang tinig ng kanyang ina. Ipinagpalit mo ba ang puntod ng tatay mo para sa pambayad sa ospital ko? Nay, makinig po kayo. Pagsusumamo ni Tere, nanginginig ang kanyang boses habang pilit naghahanap ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit hindi siya sinagot ng kanyang ina. Sa halip, dahan-dahan itong tumalikod at lumapit sa maliit na altar sa loob ng bahay. Tahimik itong lumuhod sa harap ng imahe ng birhen, nakayuko at mahigpit na magkahawak ang mga kamay sa panalangin. Mas mabigat pa sa anumang sigaw o galit ang katahimikang iyon. Tere, mahina, ngunit matatag na wika ng kanyang ina nang hindi lumilingon. May mga bagay na hindi kayang takpan ng pera at may mga desisyong nagiiwan ng sugat sa buong komunidad. Napaluha si Tere habang nakikinig. Sa gitna ng kaguluhan, si Victor ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, hindi makatingin ng direkta kay Tere. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi na kayang tawirin ng dalaga. Sa sandaling iyon, nadama ni Tere ang isang matinding pagguho sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng kamay ni Doña Beatriz ay nauwi lamang sa ganitong uri ng pagtataksil. Naglakad si Tere patungo sa dalampasigan, malayo sa mga taong humusga sa kanya. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng papalubog na araw, kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang bulsa, ang gunting na ginagamit niya noon sa pagtahi ng mga lambat. Sa harap ng dagat na saksi sa kanyang paglaki, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Sa bawat pagputol ng talim sa mga hibla ng kanyang buhok, tila may isang bahagi ng kanyang lumang sarili ang pilit niyang tinatalikuran. Ang bawat itim na hibla na bumabagsak sa buhanginan ay simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Hindi na siya ang Teresita na iiyak lamang sa isang sulok. Hindi na siya ang biktima na tatanggap lamang ng mga hampas ng tadhana. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Aling Nena ang kanyang narinig. Ngunit ang boses nito ay puno ng takot at pagmamadali. Tere, makinig ka ng mabuti. Bulong ng matanda mula sa kabilang linya. May narinig ako sa opisina ni Doña Beatriz. Hindi lang ito tungkol sa resort. Ang pagpirma ni Victor ay bahagi ng isang mas malaking panloloko. May mga dokumentong hinuwad si Beatriz para palabasin na ang mga lupain dito ay matagal nang isinuko ng mga taga-baryo kapalit ng mga suhol na hindi naman nila natanggap. Ang katotohanan ay nakatago sa isang itim na notebook sa loob ng safe ni Beatriz. Ang mga salitang iyon ay tila isang spark sa gitna ng kadiliman. Ang puot sa puso ni Tere ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig dagat. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon. Matalim ang mga mata. At ang kanyang tindig ay hindi na tila isang dalagang baryong natatakot sa bukas. Babalik ako sa Manila. Bulong ni Tere sa hangin. Ang kanyang tinig ay kasing tibay ng mga batuhan sa dalampasigan. Hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa amin. Tumalikod siya sa dagat at naglakad patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang sasakyan ni Victor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang asawang binili. Papasok siya bilang isang kaaway na handang magpabagsak sa isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa malayo, ang anino ng chopper ni Celia ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Isang tanong na lamang ang natitira sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng itim na kalsadang patungo sa Maynila. Ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala, kundi ang kanyang dangal? Ang pagbalik ni Teres sa mansyon ng mga Ramirez ay hindi katulad ng kanyang unang pagdating na puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito,
Ang bawat hakbang niya sa malamig na marmol na sahig ay may dalang bigat at talim. Ang kanyang maikling buhok, na ngayon ay hanggang balikat na lamang, ay tila isang baluti na nagpapakita ng kanyang pagbabago. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat katulong na nadadaanan niya ay napapahinto, hindi dahil sa ganda ng kanyang ayos, kundi dahil sa kakaibang lamig na nagmumula sa kanyang mga mata. Tingnan mo nga naman, bumalik ang ating munting biktima. Ang boses ni Doña Beatriz ay bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong upuan, habang si Celia naman ay nakasandal sa gilid nito. Tila isang tapat na alagang naghihintay ng utos. "And what happened to your hair, Teresita? You look even more like a common servant now." Bagay na bagay sa iyo ang ganyang itsura, hindi sumagot si Tere. Sa halip, lumapit siya ng may marahang pagyuko, isang huwad na pagpapakumbaba na sadyang idinisenyo upang patuluyin ang kampante ng kanyang mga kaaway. "Nandito po ako para humingi ng tawad sa inyo, Doña Beatriz." Mahinang wika ni Tere. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. "Naisip ko po na tama kayo. Wala akong mapupuntahan kundi dito. At ang utang na loob ko sa inyo ay hindi kailanman mababayaran." Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatriz. Lumingon siya kay Celia na ngayon ay tumatawa ng mahina, isang tunog na puno ng pangungutya. "Si Celia, kahit ang pinakamatigas na aso ay natututong bumalik kapag nagutom na," sabi ni Beatriz. "Kung ganoon, Teresita, kung talagang gusto mong bumalik sa mabuti kong kalooban, kailangan mong patunayan ang iyong katapatan. Dalhan mo ako ng maligamgam na tubig at palanggana. Pagod ang aking mga paa at gusto kong ikaw ang maglinis nito." Nanigas ang kamao ni Tere sa ilalim ng kanyang bestida, ngunit pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Sa bawat patak ng tubig na bumabagsak sa loob ng gintong palanggana, nadarama niya ang unti-unting pag-init ng kanyang dugo. Lumuhod si Tere sa harap ni Beatriz. Ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa malamig na sahig. Habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang mamahaling sapatos ng matanda, nadarama niya ang mapanuring tingin ni Celia na tila naghihintay na siya ay bumigay at umiyak. "Dahan-dahan, Teresita, baka madamtan mo ang aking balat ng iyong mga kalyo," wika ni Beatriz habang idinidiin ang kanyang paa sa balikat ni Tere. Ang bawat haplos ng kamay ni Tere sa paa ng matanda ay tila isang paraan ng pagbibilang ng bawat kasalanan ng mga Ramirez. Sa bawat segundo ng kahihiyan, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. "You look so pathetic right now, Tere," pang-uyam ni Celia habang kumukuha ng litrato gamit ang kanyang cellphone. "I should post this para makita ng mga followers ko kung nasaan na ang Cinderella ng Bicol. From a bride to a foot washer. How poetic." Tiniis ni Tere ang lahat. Habang abala ang dalawa sa pagtawa, ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na bagay na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Isang maliit na digital recorder na ibinigay ni Mang Isko mula sa isang dating empleyado ng mga Ramirez. Kailangan niyang makalapit sa silid-aklatan ni Beatriz, ang silid kung saan alam niyang nakatago ang lahat ng lihim ng pamilya. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig ang tunog ng pagkabukas ng pintuan. Si Victor iyon. Tumigil ang binata sa bukana ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kanyang asawa na nakaluhod at naglilinis ng paa ng kanyang ina. Ang galit at awa ay naghalo sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang mabilis na senyas ang ibinigay ni Tere sa kanya. Isang tingin na nagsasabing huwag makialam. "Victor, honey, look! Tere is learning her place," masayang wika ni Celia habang papalapit sa binata. "Hindi ba mas maayos na ganito?" Tumingin si Victor kay Tere. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng pagsisisi. Ngunit ang malamig na katatagan sa mga mata ni Tere ang pumigil sa kanya. Alam ni Victor na ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Teresitang kailangan niyang protektahan.
Siya ay isang babaeng may sariling plano ng digmaan. Pagkatapos ng ritual ng kahihiyan, inutusan ni Beatrice si Tere na linisin ang kanyang silid-aklatan. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Tere. Sa loob ng silid na puno ng amoy ng lumang papel at kapangyarihan, dahan-dahang lumapit si Tere sa malaking safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ngunit bago pa man niya mailapit ang kanyang tenga sa pintuan ng safe, narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Mabilis na kumuha ng basahan si Tere at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok. Pumasok si Celia. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Lumapit ito kay Tere at marahas na hinablot ang kanyang bag na nakapatong sa isang silya. "What are you really doing here, Tere?" Tanong ni Celia habang sinisimulang ilabas ang lahat ng laman ng bag. Ang bawat gamit na nahuhulog sa sahig, ang panyo, ang maliit na barya, ang suklay, ay tila mga tibok ng puso ni Tere na mabilis na nag-uunahan sa kaba. "Do you think I'm stupid? Alam kong may pinaplano ka at hindi ako titigil hanggat hindi ko napatutunayan na isa kang ahas sa loob ng bahay na ito." Napahinto si Celia nang makita ang isang maliit na itim na bagay sa ilalim ng bag ni Tere. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumalapit dito habang si Tere ay nananatiling hindi humihinga. Naghihintay kung ito na ba ang katapusan ng kanyang laban o ang simula ng isang mas matinding sagupaan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa paghinga ni Tere. Nakita niya ang mga daliri ni Celia na dahan-dahang kinuha ang itim na bagay mula sa ilalim ng kanyang bag. Ang kanyang puso ay nag-uunahan sa bilis ng pintig, isang ritmo ng kaba na tila naririnig sa buong silid. Napapikit si Tere, inihahanda ang sarili sa isang katotohanang maaaring tumapos sa lahat ng kanyang nasimulan. "Ano ito, Tere? Ang ebidensya ng iyong pagiging ahas?" Ang boses ni Celia ay puno ng matagumpay na pangungutya. Ngunit bago pa man mapindot ni Celia ang anumang buton sa hawak na aparato, ang pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Aling Nena, may dalang tray ng mainit na tsaa at ilang piraso ng biskwit. Sa isang tila hindi sinasadyang pagkakataon, natisod ang matanda sa dulo ng carpet dahilan upang ang mainit na tsaa ay tumalsik patungo sa direksyon ni Celia. Isang matinis na tili ang pinakawalan ni Celia habang mabilis na binibitawan ng itim na bagay upang protektahan ang kanyang mamahaling damit. "You clumsy old woman! Look what you did to my dress!" Sigaw ni Celia. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Sa gitna ng kaguluhang iyon, mabilis at tahimik na kumilos si Aling Nena. Habang nagpapanggap na pinupunasan ang natapong tsaa gamit ang kanyang apron, mabilis niyang kinuha ang recorder mula sa sahig at pinalitan ito ng isang magkaparehong kulay na lipstick case na matagal na niyang inihanda sa kanyang bulsa. Ang bawat galaw ng matanda ay tila isang sayaw ng isang taong sanay na sa pagkukubli sa ilalim ng anino ng mga Ramirez. "Pasensya na po, Ma'am Celia. Masyado na po yata akong matanda para sa ganitong trabaho." Mainhin na paumanhin ni Aling Nena habang nakayuko. Hinablot ni Celia ang bagay mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ngunit nang makita niyang ito, ay isa lamang mamahaling tatak ng lipstick. Ang kanyang mukha ay napalitan ng labis na pagkapahiya at inis. Marahas niya kakong itinapon ang gamit pabalik sa bag ni Tere. "Get out! Pareho kayong walang silbi!" Bulyaw ni Celia bago ito mabilis na lumabas ng silid upang asikasuhin ang kanyang nadumihang bestida. Nang maiwan ang dalawa sa loob, ang matinding tensyon ay unti-unting napalitan ng isang malalim na paghinga ng ginhawa. Lumapit si Aling Nena kay Tere at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng dalaga. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang gamot na nagpatigil sa panginginig ni Tere. "Hindi ka nag-iisa, anak," bulong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa pagitan ng lungkot at galit.
Matagal na akong naghihintay ng taong may lakas ng loob na tumayo laban sa mga Ramirez. Alam ko ang bawat dumi ng pamilyang ito. Nakita ko kung paano nila niloko ang iyong ama. 10 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Tere. Kilala niyo po ang tatay ko? Tumango ang matanda. Siya ay isang mabuting tao, Tere. Ngunit ang kabutihan ay isang kahinaan sa mata ni Beatrice. Ang itim na notebook na hinahanap mo, alam ko kung nasaan ang susi. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang bawat pader sa bahay na ito ay may tenga. Sa kabilang dako, sa labas ng mataas na gate ng Forbes Park, isang ingay ang nagsisimulang mamuo. Hindi ito ang ingay ng mga sasakyan, kundi ang boses ng mga taong matagal nang pinatahimik. Si Mang Isko, kasama ang ilang mga mangingisda mula sa Bicol at mga dating empleyado na biktima ng pang-aabuso, ay nakatayo doon na may hawak na mga placard. Ang kanilang panawagan ay katarungan, isang bagay na tila isang banyagang salita sa loob ng mansyon. Nabalik ang diwa ni Tere nang marinig ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na pumasok sa malawak na driveway. Mula sa bintana ng silid-aklatan, nakita niya ang itim na SUV ni Victor. Ngunit imbes na tumuloy sa loob, huminto ang sasakyan sa harap ng mga nagpoprotesta. Nakita ni Tere ang paglabas ni Victor. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding pagkalito. Sa isang iglap, ang katahimikan ng hapon ay napalitan ng isang matinding kaguluhan. Isang hindi kilalang sasakyan ang mabilis na humarurot mula sa kanto. Hindi pinapansin ang mga taong nakaharang sa daan. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa katawan ng tao ay hindi narinig bilang isang malakas na ingay, kundi bilang isang nakakangilong katotohanan na nagpabagsak sa lahat ng naroon. Nakita ni Tere kung paano tumalamsik ang isang matanda patungo sa gilid ng kalsada. Ang luma at kupas na sombrero na suot nito ay dahan-dahang gumulong sa semento, na bahiran ng kulay na hindi dapat naroon. Mang Isko! Ang sigaw ni Tere ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling lalamunan. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi iniintindihan ang mga bulyaw ni Beatrice o ang mga pagpigil ng mga guwardiya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Nang marating niya ang kalsada, natagpuan niya si Victor na nakaluhod na sa tabi ng duguang katawan ni Mang Isko. Ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang pumipikit, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Tere. Anak, ang katotohanan, huwag mong hayaang mawala. Ang huling bulong ni Mang Isko, bago ito tuluyang mawala ng malay sa bisig ni Victor. Ang paligid ay nabalot ng ingay ng mga sirena ng ambulansya, ngunit para kay Tere, ang mundo ay naging isang malaking katahimikan. Tumingin siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na mas matalim pa sa anumang sandata. Sa gitna ng trahedyang ito, isang tanong ang naglalagablab sa kanyang puso. Aksidente nga ba ang nangyari? O ito ay isang malupit na babala mula sa mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo? Ang suot mo ngayon, Teresita, ay hindi lamang isang bestida. Ito ang simbolo ng iyong pagsuko at ang katapusan ng iyong ingay. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan habang pinagmamasdan niya si Tere sa harap ng malaking salamin. Ang gown na suot ni Tere ay gawa sa pinakamahal na telang seda, puting-puti at kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit para sa dalaga, ang bawat tahi nito ay tila isang bakal na kadenang bumabalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay hindi siya isang ikakasal, kundi isang alay na pinalamutian bago ihatid sa altar ng sakripisyo. Habang inaayos ng mga baklang stylist ang kanyang buhok at muka, ang isipan ni Tere ay wala sa loob ng mansyon. Naroon siya sa malamig at amoy gamot na koridor ng ospital, kung saan ang bawat tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Mang Isko
ay tila isang paalala ng kanyang pananagutan. Sa labas ng silid, ang buong mansyon ay nababalot ng isang huwad na kagalakan. Ang marahang pagtugtog ng mga instrumentong dekwerdas sa ibaba ay sapat na upang itago ang mga lihim na nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng pamilya Ramirez. Ang bawat halakhak ng mga panauhin at ang marahang paguntog ng mga kristal na baso ay tila isang insulto sa bawat mangingisdang nawalan ng kabuhayan. Pumasok si Victor sa silid, suot ang kanyang itim na tuxedo. Ang kanyang tindig ay matikas, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang balon ng pagsisisi na hindi na matatuyo. Lumapit siya kay Tere at sa isang pagkakataong hindi nakatingin ang mga stylist at ang kanyang ina, dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ng dalaga. Nararamdaman ni Tere ang panginginig ng mga daliri ni Victor, isang kahinaan na ngayon lamang nito ipinakita. "Trust me for the last time, Tere." Mahinang bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging umiihip sa gitna ng unos. "Huwag kang titingin sa likod. Ano man ang mangyari mamaya." Bago pa man makasagot si Tere, may idiniing maliit na papel si Victor sa loob ng palad ng dalaga. Ang marahang pagtikom ng mga daliri ni Tere sa lihim na mensaheng iyon ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib, isang halo ng kaba at isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naputol nang pumasok si Celia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang pinagmamasdan ang namumuong ugnayan ng dalawa. "Victor, honey, everyone is waiting for the golden couple." Wika ni Celia, ang kanyang tinig ay puno ng tamis na may halong lason. "Don't spend too much time with her. Baka madumihan pa ang suit mo ng takot na nagmumula sa balat niya." Nang makaalis si Victor, lumapit si Celia kay Tere. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang gumuhit sa laylayan ng mamahaling gown ni Tere. Isang mapanganib na galaw na tila nagbabadyang punitin ang lahat. "You think you've won, don't you? Pero alam ko ang ginagawa niyo ni Victor. I saw that piece of paper, Tere. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling malinlang?" Ang bawat paghinga ni Tere ay tila isang pakikipaglaban sa hangin. Nakita niya ang isang concutter na hawak ni Celia. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw habang dahan-dahang inilalapit sa maselang tela ng kanyang gown. Ang bawat marang pagdausdos ng bakal sa tela ay nagpapatayo ng balahibo ni Tere. Isang maling galaw lamang at ang lahat ng kanyang pinaghandaan ay maglalaho na parang bula. Sa gitna ng tensyong ito, narinig ang malakas na pagtawag ni Doña Beatriz mula sa ibaba. Isang hudyat na ang huling sayaw ng kasinungalingan ay magsisimula na. Ang bawat hakbang ni Tere, pababa ng hagdan, ay tila isang pagtungo sa isang bangin, kung saan ang katotohanan lamang ang tanging magliligtas sa kanya. Habang papalapit ang oras ng pagbubukas ng seremonya, isang hindi maipaliwanag na kilabot ang dumaloy sa katawan ni Tere. Nakita niya ang itim na notebook na hawak ni Doña Beatriz habang ito ay nakikipag-usap sa mga makapangyarihang tao ng bansa. Ang susi sa katarungan ay nasa loob ng mansyong ito, ngunit ang bawat pinto ay nakapinid at ang bawat mata ay nakabantay. Anong lihim ang nakasulat sa papel na ibinigay ni Victor? At sapat ba ang lakas ng isang dalagang Bicolano para tibagin ang isang imperyong binuo sa loob ng ilang dekada ng pandaraya, bago pa man tuluyang mailabas ang talim ni Celia para tapusin ang lahat? Ang liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga chandelier ay tila naghuhumiyaw sa loob ng ballroom ng pinakasikat na hotel sa Maynila. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong ang kasuotan ay gawa sa ginto at seda, ngunit ang kanilang mga ngiti ay tila gawa lamang sa porselana. Maganda tingnan, ngunit madaling mabasag. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Beatriz Ramirez, hawak ang isang mikropono, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng huwad na kabanalan. Ang gabi na ito ay hindi lamang para sa pag-iisang dibdib ng aking anak na si Victor,
At ng napakaganda nating si Teresita, wika ni Beatrice habang ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Tere. Ito ay gabi ng pag-asa. Ang Ramirez Coastal Resort ay magdadala ng kaunlaran sa Bicol. Isang patunay na ang pamilya Ramirez ay laging nakatuon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa gilid ng entablado, nakita ni Tere si Celia na palihim na nakangisi. Tila hinihintay ang pagkakataong hihilahin ang isang sinulid upang tuluyang mawasak ang gown ng dalaga. Ngunit si Tere ay nananatiling matatag. Ang maliit na papel na ibinigay ni Victor ay mahigpit na nakatago sa loob ng kanyang guwantes. Ang bawat salita doon ay tila isang apoy na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na dugo. Nang dumating ang oras para sa pagpapalabas ng promotional video ng proyekto, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Ang malaking LED screen sa likuran ay nagsimulang magliwanag. Ngunit sa halip na ang mga asul na tubig at marangyang hotel ng resort ang lumitaw, isang madilim at malabong video ang bumungad sa lahat. Ang boses ni Doña Beatriz na hindi kailanman narinig ng publiko ay malinaw na umalingaw sa katahimikan ng silid. Ibigay mo ang suhol na yan sa mayor. Siguraduhin mong pirmahan nila ang demolisyon kahit may mga nakatira pa. Ang mga taong yan ay parang mga damo lang, madaling bunutin. Kasunod nito ay ang mga dokumentong may mga pekeng pirma ng mga mangingisda. At ang usapan nina Beatrice at Celia tungkol sa kung paano nila gagamitin si Tere bilang isang charity face upang itago ang kanilang mga nakaw na yaman. Ang bawat segundo ng video ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan sa mukha ng bawat panauhin. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakakangilo. Walang sino man ang nangahas na huminga ng malakas. Ang marahang pagbagsak ng basong kristal mula sa kamay ng isang panauhin ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Nakita ni Tere ang unti-unting pagpumutla ng mukha ni Beatrice. Ang matanda na kanina lamang ay tila isang reyna, ay ngayon ay tila isang aninong unti-unting naglalaho. Hindi ito totoo. Isang paninira ito. Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Victor patungo sa harap ng entablado. Hindi siya tumingin sa kanyang ina, kundi sa mga mamamahayag na abala na sa pagkuha ng mga litrato. Ang lahat ng nakita niyo ay katotohanan, mariing pahayag ni Victor. Ang bawat salita niya ay tila isang pako sa kabaong ng Imperyong Ramirez. Ipinasa ko na ang lahat ng orihinal na dokumento sa mga awtoridad. Hindi ko na kayang mabuhay sa isang kasinungalingang binuo sa luha ng mga taong tulad ni Tere. Dahan-dahang lumapit si Tere kay Beatrice. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahang tinanggal ang mamahaling kwintas na diamante na ipinuwersa sa kanya ng matanda. Ang marahang pagdapo ng malamig na alahas sa palad ni Beatrice ay tila isang huling hatol. Hindi nabibili ng diamante ang dangal ng mga taga Bicol, Doña Beatrice, mahinang wika ni Tere, ngunit ang bawat salita niya ay tumagos hanggang sa kailaliman ng silid. Ang yaman niyo ay gawa sa pagnanakaw at ang kapangyarihan niyo ay natatapos na ngayong gabi. Isang malakas na pagbukas ng mga pintuan ng ballroom ang bumasag sa huling pag-asa ni Beatrice. Ang mga asul at pulang liwanag mula sa labas ay tila sumasayaw sa mga dingding. Pumasok ang mga kalalakihan na may suot na uniforme. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Doña Beatriz Ramirez, you are under arrest for fraud, land grabbing, and corruption, wika ng opisyal, habang ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ng matanda ay narinig ng lahat. Isang malupit na musika para sa isang babaeng akala ay hindi kailanman matatalo. Sa gitna ng pagkagulantang ng lahat, lumingon si Tere para hanapin si Celia. Ngunit ang dating kaibigan ay tila bula na naglaho sa gitna ng karamihan. Ang tanging naiwan ay ang puot,
At ang katotohanang ang lahat ng lihim ay may hangganan. Tumingin si Victor kay Tere. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad at isang munting pag-asa. Ngunit bago pa man sila makapag-usap, isang mabilis na balita ang dumating mula sa ospital na nagpabago sa takbo ng lahat. Anong balita ang magpapahinto sa panandaliang tagumpay ni Tere? At sa gitna ng pagguho ng pamilyang Ramirez, may puwang pa kaya ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan? Hindi ang kamatayan ang bumati kay Tere sa kanyang mabilis na pagpasok sa silid ng ospital, kundi ang isang mahimalang liwanag ng pag-asa. Sa gitna ng puting silid na amoy gamot at puno ng mga makinang nagbabantay sa buhay, nakita niya si Mang Isko na dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang mahinang paggalaw ng mga daliri ng matanda ay tila isang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin sa gitna ng unos. Ang bawat mahirap na paghinga nito ay naging musika sa pandinig ni Tere, isang hudyat na ang katarungan ay hindi lamang naglalayon ng pagpaparusa, kundi ng paghilom din ng mga sugat. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Mang Isko, ang mundo naman ni Doña Beatriz Ramirez ay tuluyang gumuho sa loob ng malamig at madilim na selda. Wala na ang malalambot na telang seda, wala na ang mga utos na sinusunod sa isang kislap ng mata, at wala na ang bango ng mamahaling pabango. Ang tanging kasama ng matanda ay ang 4 na pader na gawa sa semento at ang nakakangilong tunog ng paglalapat ng bakal na pinto sa tuwing rasyon ng pagkain. Sa bawat pagtitig ni Beatriz sa kawalan, tila nakikita niya ang lahat ng mukhang kanyang niyapakan, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama niya ang tunay na kahulugan ng pagiging dukha, isang kahirapan ng kaluluwa na hindi kayang punan ng anumang ginto. Hindi rin nakatakas si Celia Monteverde sa hagupit ng karma, sa gitna ng siksikan at maingay na paliparan, habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng malaking salamin at bandana. Naramdaman niya ang mabibigat na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Ang kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag na dati ay kanyang hinahanap-hanap ay ngayon ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya sa hiya. Ang bawat tanong ng mga reporter ay tila mga latay sa kanyang pagkatao. At habang kinakaladkad siya palayo, ang mga bag na puno ng pera ay naiwang nakakalat sa sahig. Isang paalala na ang yaman na galing sa masama ay mabilis ding naglalaho sa hangin. Sa Maynila, ginulantang ni Victor ang buong mundo ng negosyo nang iwan niya ang kanyang posisyon bilang CEO. Dahan-dahan niyang nilikida ang kanyang mga personal na ari-arian, ang mga sasakyan, ang mga mamahaling relo, at ang kanyang mga shares sa kumpanya. Ang bawat pirma niya sa mga tseke ay hindi na para sa bagong investment, kundi para sa bayad pinsala sa mga pamilyang ninakawan ng lupa ng kanyang ina. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay dahan-dahan ding naibenta upang maging pondo para sa mga biktima ng katiwalian ng mga Ramirez. Bumalik si Tere sa Bicol, dala ang kanyang ina na ngayon ay ganap na ring nakabangon. Nang marating nila ang kanilang munting barangay, hindi nagalit o puot ang sumalubong sa kanila. Ang mga mangingisda at kanilang mga asawa ay dahan-dahang lumapit. Ang ilan ay lumuhod pa sa harap ni Tere upang humingi ng tawad sa kanilang maling hinala. Ang bawat yakap at pagtangis ng pagsisisi ay tila isang mainit na ulan na naghugas sa lahat ng pait na iniwan ng nakaraan. Sa dalampasigan kung saan dati ay may takot, ngayon ay muling narinig ang tawanan ng mga bata at ang masiglang paghila ng mga lambat. Isang hapon, habang nag-aayos si Tere ng mga gamit sa loob ng kanilang bagong ayos na bahay, may iniabot sa kanya si Aling Nena na isang puting sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala at wala ring address na pwedeng balikan. Sa loob nito ay isang maliit na susi at isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ang susing ito ay para sa maliit na klinika na ipinagawa ko sa pangalan mo. Gamitin mo ito para sa mga taong pinakamahalaga sa iyo. Patawarin mo ako kung kailangan ko munang hanapin ang sarili ko
bago ako muling humarap sa iyo. Ang bawat salita sa liham ay tila isang haplos sa puso ni Tere. Alam niyang si Victor yun, ang lalaking naging biktima rin ng sariling pamilya. Itinago ni Tere ang susi malapit sa kanyang puso. Isang lihim na pag-asa na balang araw, ang kanilang mga landas ay muling magtatagpo sa ilalim ng mas maliwanag na langit. Nabalik lamang ang diwa ni Tere nang marinig ang tunog ng bawat pagpukpok ng martilyo mula sa itaas ng bahay ni Mang Isko. May isang lalaking nakatalikod, suot ang isang simpleng t-shirt na puti at pantalong maong na may mga bakas ng alikabok at pintura. Ang bawat galaw nito sa pag-aayos ng bubong ay tila pamilyar. Isang kilos na puno ng pagtitiyaga at kalinga. Dahan-dahang huminto ang lalaki at lumingon sa direksyon ni Tere. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang anyo na malayo sa CEO na nakilala ni Tere sa Maynila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Isang linyang ngiting hindi nagawa sa plastik, kundi gawa sa katapatan at bagong simula. Napahawak si Tere sa pintuan. Ang kanyang hininga ay tila sandaling huminto habang pinagmamasdan ang taong akala niya ay hindi na niya muling makikita. Sa gitna ng amoy ng alat ng dagat at ang ingay ng mga alon, isang bagong kabanata ang tila nagsisimulang isulat sa buhanginan. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng umaga sa Bicol ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi isang init na tila humahaplos sa mga pangarap na dati ay itinuring na imposibleng makamit. Sa gitna ng barangay, nakatayo na ang isang maliit ngunit maayos na gusaling puti, ang Villamor Ramirez Community Health Center. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto nito ay hudyat ng bagong buhay. Para sa mga mangingisdang dati ay kailangang maglakad ng ilang kilometro para lamang sa isang simpleng gamot. Wala na ang amoy ng lansa at kahirapan na dati ay ikinahihihiya ni Tere. Pinalitan na ito ng amoy ng malinis na alkohol at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na itinanim ng mga residente sa paligid. Sa loob ng klinika, matatagpuan si Victor Ramirez. Wala na sa kanyang mga balikat ang bigat ng isang CEO. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo at abala sa pagtuturo sa mga bata tungkol sa tamang paglilinis ng mga sugat. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat lamang ang alam hawakan, ay may mga bakas na ngayon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang diamanteng pag-aari niya noon. Tuwing hapon, matapos ang kanyang mga gawain, makikita siyang tumutulong kay Mang Isko sa paggawa ng mga bagong bangka. Isang patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa pakikibahagi sa buhay ng mga taong mahal mo. Victor, may pasyente ka na naman sa labas. Nakangiting wika ni Tere habang pumapasok sa silid. Tumawa si Victor, isang tunog na malaya at puno ng katapatan. I'm just a volunteer teacher here, Tere. Ikaw ang boss sa lugar na ito. Nagkatinginan ang dalawa at sa maliiliit na sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang mga pangungutya ni Doña Beatriz, ang mga panloloko ni Celia, at ang kahihiyan ng isang pilit na kasal ay tila mga aninong tuluyan ng nilunod ng dagat. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay nagkakaisa sa isang ritmo ng pasasalamat. Nang sumapit ang dapit hapon, isang simpleng seremonya ang naganap sa dalampasigan. Walang mga dambuhalang kristal, walang mga mamahaling orkestra, at wala ang mga matang mapanghusga ng alta sosyedad. Ang tanging dekorasyon ay ang mga puting bulaklak ng dita at ang malamlam na liwanag ng papalubog na araw. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa katutubong tela, naglakad si Tere sa buhanginan patungo kay Victor. Sa pagkakataong ito, hindi siya ipinagpalit sa isang tseke, kundi malaya niyang ibinibigay ang kanyang sarili
sa lalaking natutunang mahalin ang kanyang pagkatao nang higit pa sa kanyang pangalan. Tumayo si Mang Isko bilang saksi. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang tunay na yaman, mga anak, ay hindi ang gintong nakatago sa ilalim ng lupa o ang perang nakasulat sa papel. Mainhin na wika ng matanda habang ang hangin ay marahang umiihip mula sa dagat. Ang tunay na yaman ay ang taong nakakaunawa sa iyong sakit, ang taong handang lumubog sa putik para lamang makasama ka, at ang dangal na hinding-hindi kayang bilhin ng sinuman. Habang isinusuot ni Victor ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak sa daliri ni Tere, naramdaman ng dalaga ang isang matinding katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na dati ay tila isang kadenang sumasakal sa kanya, ay ganap na nang napalitan ng isang malayang pagmamahal. Hindi na siya ang dalagang baryo na kailangang isalba. Siya na ang reyna ng sarili niyang buhay, may katuwang na handang sumabak sa anumang bagyong darating. Naglakad ang mag-asawa sa pampang, hinahayaan ang bawat marahang hampas ng alon sa kanilang mga paa na magsilbing basbas ng kalikasan. Sa malayo, ang bulkang Mayon ay nakatayo nang marangal sa gitna ng kadiliman, isang simbolo ng katatagan na katulad ng pag-ibig ni Tere at Victor. Wala nang mga lihim, wala nang mga maskara, kundi ang dalawang pusong nahanap ang kanilang tahanan sa gitna ng katotohanan.